Hi guys! Welcome po ulit sa ating channel. Ngayon, isang OLA na naman ang pag-uusapan natin. Ipapakita ko sa inyo para kayo na mag-decide kung magpapatuloy kayo sa paglo-loan. So, magre-register muna tayo dito, then login lang. Tapos, allow lang po yan. Then, ipapakita nila dito yung loan amount na pwede nating ma-loan pero hindi pa yan yung totoong maloloan natin. Kasi parang yan lang yung maximum na ipapaloan sa atin. At ang loan terms daw ay 120 days. So, ang gagawin natin, pipindutin lang natin yung Get My Credit Limit. Tapos, magpapa-fill up na sila ng information. Ayan, yung mga name natin, mga ganon. Then, next dito ay yung sa address naman natin. So, autofill na yan guys. And, piliin nyo lang kung saan dyan yung address nyo. And then, sa next naman dito guys ay yung sa reminder about sa contact emergency. Ayan. And then, so ang kailangan niya, ang kailangan ni Pesoin ay 4, isang guarantor. Mag-ingat din kayo dito yung mga nilalagay nyong mga co-maker nyo or yung mga ilalagay nyo dito na emergency contact. Then, kailangan natin dito mag-upload ng ID at selfie. So, nagpapa-upload si Pesoin. Ayan, gayahin nyo lang kung ano yung mga sinabi dyan. So, yung mga ID type, ayan, recommended ang UMID ID at Social Security System or yung SSS. So, meron pa namang pagpipilian dyan kung sakaling wala dito yung mga nabanggit. Ayan, PhilHealth. Ayan. Then next ay itong kailangan nating mag-fill up muna ng job information para makapagpatuloy sa paglo-loan daw. So ayan, ilalagay nyo dito yung kung ano yung related na job nyo. Kung wala dito, kung ano na lang yung related na ilalagay nyo. Ayan, and then magsasubmit din tayo dito ng employment certification. Kung ano yung meron kayo na certification, kunwari yung ID, mga ganon, BIR, kung ano yung meron kayo. Yun na lang po ang ilagay natin dito. Ayan, pipicturean nyo din, i-upload nyo, tapos submit lang. Ayan, para makapag-proceed na tayo. So, eto na siguro yung final na na-approve sa atin. 3,000 daw at 120 days na loan term. So, ayan. Agree lang dito guys. Agree nyo lang yan para makita natin yung loan natin, yung maloloan natin. So, ang sa atin ay 1,500 hanggang 3,000 daw ang pwede natin maloan at 150 days daw siya. So, ngayon, mag-a-apply loan tayo para makita natin yung details at kung totoo nga yung sinasabi dito na hanggang 150 days daw. Ayan guys. So bago pala tayo makapag-loan dito, meron siyang facial recognition. So mag-facial recognition muna, gagayahin nyo lang yan kung ano yung sinabi dito. At after nyan, magpapalagay pala siya ng withdrawal method, kung ano yung withdrawal method na gusto nyo. So, ayan, may mga fees bawat method na pipiliin natin. Kapag GCash daw at bank ay 25 pesos. Kapag naman remittance, 130 pesos. So, ayan, ilalagay nyo lang yung details nyo dyan, guys. So, ito na nga po yung loan details natin. Ang loan amount natin ay 3,000. Ang net proceeds natin doon ay 2,165. Meron siyang assessment fee na 210, management fee na 260, payment expenses daw na 240 at transfer fee na 25 pesos. Pero kung remittance ang kukunin nyo, 130 pesos yung transfer fee niya. So lahat ng mga fees ay 835 yan. Plus 308 na interest after 7 days. So 7 days may 308 na interest na siya. So, ang ibabalik nyo sa kanila ay 3,208 after 7 days. Kasi yung 100 daw ay babayaran mo sa ika-150 days. Pero ang katotohanan dito guys ay 7 days lang, walang 150 days. O 'di ba? Kasi yung first repayment mo pa lang ay bayad ka na. So hindi totoo yung 150 days. Ang totoo dito ay 7 days lang.
Ayan guys, kung sakaling gusto nyo pa ring ituloy ito, isa-submit nyo lang siya and then mapupunta na siya sa disbursal method na pinili nyo. At nakita nyo naman itong si Peso In, kayo pa rin ang masusunod. So, pag-isipan nyo na lang mabuti guys. At saka, be responsible borrower na lang guys para iwas stress. Bye!